hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Panukalang ibalik ang death penalty sa bansa, isasalang na sa plenaryo sa Kamara. Ngunit lawak ng sakop ng proposed bill kukwestiyonin ng ilang mambabatas. PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa tiniyak na hindi iimpluwensyahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga kasong kakaharapin ng grupo ni Police Superintendent Marvin Marcos. Malacanang nagpaliwanag sa pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa mga pulis na nasasangkot sa pagpatay kaugnay ng anti-drug campaign. 2015 Miss Universe Pia Wurtzbach dumating na sa bansa upang pangunahan ang kick-off ng prestiyosong pageant sa Enero. Una sa ating mga balita ngayong hapon, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang tatlong na aksidente sa motorsiklo sa Dasmariñas City, Cavite. Ito ang balita ni Randy Forastero. Narespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang bangga ng dalawang motorsiklo sa Barangay Burol, Dasmariñas City, Cavite kagabi. Kinilala ang mga biktima na sina Zishan Tariq, 36 anyos at isang foreign national, at ang magtsuhi na sina Robert Baculi at Vin Roman Leones, 13 anyos. Nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng dalawang driver ng motorsiklo, habang ang binatilyong angkas naman ay nagtamo ng sugat sa kaliwang binti at hinihinalang deformity. Agad naman ito nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue. Matapos mabigyan ng first aid, tumanggi na ang dalawang motorcycle rider na magpagamot pa sa ospital. Ngunit dinala naman ang pamangkin ni Robert na si Vin sa De La Salle University Medical Center, Dasmariñas, Cavite para sa karagdagang atensyong medikal. Randy Forastero, UNTV News and Rescue, Cavite. Isasalang na sa plenaryo ng mababang kapulungan ng Kongreso sa susunod na linggo ang panukalang buhayin ng death penalty sa bansa. Ngunit ngayon pa lang inilalatag na ng ilang mababatas ang mga probisyong mahigpit nilang tinututulan. Ito ang balita ni Nel Mariboho. Ilang mambabatas na nagpahayag ng kanilang pagtutol sa pagbabalik ng death penalty sa bansa. Anila walang sapat na katunayan na mabisa itong solusyon upang mabawasan ang krimen. Si Co-op NATCO Congressman Anthony Bravo na nag-iisang nag-abstain sa botohan kahapon, sinabing kailangan muna mapag-aralang mabuti ang mga provision nito. So sabi ko, sa panahon kako ito siguro kailangan talaga yung death penalty ibalik. But with that, sabi ko nga may mga leaders kami nag-text, pwede ba huwag muna mag-yes. 21 krimen sa ilalim ng Revised Penal Code ang sasakupin ng pagpapataw ng kamatayan. Kabilang na dito ang pagkakasangkot sa drug transactions, treason, qualified piracy at bribery, murder, rape at kidnapping, and serious illegal detention. Sinabi naman ni Senior Assistant Majority Leader Congressman Michael Romero, ang mga isyung ito ang pangunahing pagdidebatehan sa plenaryo. May variation naman coming from the House na ilimit na lang into drug-related heinous crimes. So, yan pa ang pagdedebatihan ngayon sa House. Samantala, naniniwala naman si Senator Franklin Drilon na ang dapat mas pagtuunan ng pansin ngayon ay reforma sa justice system sa bansa. There must be reforms in the justice system before we even consider reimposing the death penalty. Because of the possibility of errors being committed, and you cannot correct the error when you have already carried out a death penalty. Nel Mariboho, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Patuloy nang iniimbestigahan ng Commission on Human Rights o CHR ang dumaraming kaso ng umano'y extrajudicial killings o EJK sa bansa na sinasabing may kaugnayan sa iligal na droga. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Hindi pa rin tumitigil ang Commission on Human Rights sa pag-iimbestiga sa mga namamatay sa operasyon ng mga otoridad o vigilante man sa mga umano'y personalidad na may kinalaman sa droga. Ayon sa CHR, bagamat nahihirapan sila sa pagkalap ng mga ebidensya, umuusad naman ang mga hawak nilang kaso na umaabot na sa halos 400. Ilan sa mga kaanak ng mga napatay ang lumapit sa CHR, subalit karamihan ay kusang iniimbestigahan ng komisyon. That should be enough to provide some initial findings of, let's say, trends, patterns,
of the extrajudicial killings that were reported. Naniniwala ang CHR na may extrajudicial killings sa mga patayan na may koneksyon sa iligal na droga. Kung titingnan natin sa international community, ang United Nations, ang tinitingnan na definition is that any killing that has not been impartially, promptly, and thoroughly investigated when government is in a position to do so. Isa din sa iniimbestigahan ng komisyon ay kung talagang nanlaban ang mga napatay sa operasyon ng mga otoridad. Dapat hindi siya napaka-incredible. Base sa ebidensya, wala sa posisyon yung tao na nasa kustudiya nila na lumaban. Sinabi rin ng CHR na isinasapinal na nila ang kanilang report sa investigasyon sa pagkamatay ni dating Albuera Mayor Rolando Espinosa sa loob ng kulungan sa Leyte. At isa sa mga posibleng rekomendasyon ay ang paghahain ng reklamo sa ombudsman kapag nakakuha na sila ng sapat na ebidensya na may nalabag sa karapatang pantao sa insidente. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Samantala, dismayado ang grupong Amnesty International sa paglala ng kaso ng human rights violation sa bansa, bukod pa sa pag-usad sa Kamara ng Panukalang buhayin ang death penalty. Ito ang balita ni Brian De Paz. Tila hindi maganda ang pasok ng paggunita ng International Human Rights Day sa December 10 para sa human rights advocate group na Amnesty International. Anila nakalulungkot na bawat araw ay may napapaulat na pagpatay sa mga taong sangkot umano sa illegal na droga. Dagdag pa rito ang pag-usad sa Kongreso ng panukalang buhayin ng death penalty at pababain ang edad ng mga batang maituturing na may criminal liability. Itong mga nangyayari araw-araw sa ating bansa ay Amnesty International is very dismayed, frustrated, and disappointed. Bunsod dito isinusulong ng grupo ang pagpasa ng 11 legislative agenda upang mas mapangalagaan ang karapatang pantao. Kabilang dito ang pag-reject sa death penalty, pagresolba sa umano'y kaso ng extrajudicial killings, Anti-Torture Act at iba pa. Paigtingin at ma-ensure na ang human rights agenda sa loob ng Kongreso, sa House of Representatives at sa Senate of the Philippines ay magkakaroon ng espasyo. Tiniyak naman ng ilang mambabatas na haharangin nila ang death penalty revival bill at iba pang panukala na maaaring lumabag sa human rights. I am hopeful na mapapatay namin itong reimposition of death penalty bill sa Senado. It's on our kill bill list. My proposal would be actually to amend the Constitution wherein death penalty should absolutely be prohibited because right now it's not. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Pasig City. Aprobado na ng mayorya ng miyembro ng Senate Justice Committee ang report na nagsasabing hindi state-sponsored ang nangyayaring umano'y extrajudicial killings sa bansa. Ito ang balita ni Joyce Balancio. 11 senador ang pumirma sa inilabas na report ng Committee on Justice and Human Rights na nagsasabing hindi state-sponsored ang mga kaso na extrajudicial killings sa bansa. Maliban kina Senator Richard Gordon at Senator Panfilo Lacson na nanguna sa joint hearing ng Senado, aprobado rin kina Senators Gringo Honasan, Loren Legarda, Juan Miguel Zubiri, Nancy Binay, Manny Pacquiao at Tito Soto ang naturang ulat. Bagaman pumirma rin sa committee report, may nilagay namang reservation si Senator Franklin Drilon habang may separate opinions naman sina Senators Francis Pangilinan at Alan Peter Cayetano. Sa executive summary ng report, sinabing wala umanong katibayan na may pumapatay na Davao Death Squad base sa testimonya noon ni Edgar Matubato. Hindi naman pumirma sa committee report si Senator Grace Poe na nasa ibang bansa, si Senator J.B. Ejercito na kasalukuyang suspendido at si Senator Ralph Recto na hindi nagsabi ng kanyang dahilan. Sina Senators Antonio Trillanes IV at Senator Laila de Lima naman tutol sa nilalaman ng report. I was wondering why I wasn't being shown a copy of that. It was not routed to me for signature, for example. So pinag-aaralan ko na and we're preparing already my dissenting report, dissenting opinion, and I intend to submit that
Monday morning. Ayon kay Senator Laila De Lima, mahalaga sanang kinilaran ng Senado ang umanay pattern ng pagpatay sa Davao City noong alkalde pa si President Duterte dahil tila ito anya ang nangyayari sa bansa ngayon. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Sa kabila ng pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte, tiniyak ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na hindi iimpluwensyahan ng Pangulo ang magiging desisyon sa kakaharaping kaso ni Superintendent Marvin Marcos at iba pang pulis na sangkot sa pagpaslang kay Albuera Mayor Rolando Espinosa. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Muling binigyang diin ng Philippine National Police na hindi pababayaan ng pamahalaan ang mga pulis na nahaharap sa reklamo at mga kaso dahil sa pagtupad sa kanilang tungkulin. Paliwanag ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa, ito ang nais ipahiwatig ni Pangulong Rodrigo Duterte nang sabihin na hindi niya hahayaang makulong ang grupo ni na Police Superintendent Marvin Marcos. He just want to ipaparamdam sa kanyang Philippine National Police na I am with you, I am supporting you in this war on drugs. Ayon kay De la Rosa, ayaw din naman ng Pangulo na ma-demoralize ang ibang pulis na nagtatrabaho ng maayos. Tiniyak din ito na hindi pakikialaman ni Pangulong Duterte ang kahaharaping kaso ng grupo ni na Marcos hinggil sa pagkakapaslang kay dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Dagdag pa ni General Bato, bilang ama ng PNP, hindi niya rin naman kukonsintihin ang mga pulis na gumagawa ng mali subalit ipagtatanggol din sakaling makasuhan. I am here to see to it that their moral and welfare is intact, is given proper attention. At the same time, andito rin ako bilang si PNP to discipline may erring personnel. Kung talagang may ginawa silang kasalanan. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue. Cam Krame. Nilinaw naman ng Malacanang na legal assistance ang suportang tinutukoy ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pulis na isinasangkot sa kaso ng pagpaslang kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa. Ito ang balita ni Rosalie Cos. But just to tell you, I do not interfere. May findings sila, good. Paano yung kaso? Pero hindi ito ko pabayaan itong mga pulis na sabi. Kasi sabi, ako ang may utos eh. Kasi sabi mo, sir, hulihin namin tapos pag lumaban. Ngayon baka totoo talaga, tinalian mga tapos pulis. Tila hindi nagustuhan ng marami ang pahayag na ito ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon hinggil sa mga pulis na sangkot sa pagkakapaslang kay Albuera Mayor Rolando Espinosa. Ngunit paglilinaw ng Malacanang, ayudang legal ang tinutukoy ng Pangulo sa kanyang statement at hindi ang pag-absuelto sa mga pulis. For the Chief Executive has been very consistent in saying that he takes full responsibility in the anti-drug war, including the acts of his men in line with the performance of their duties. Nanindigan rin ng Malacanang na walang kinalaman at hindi iniutos ng Pangulo ang pagpatay kay Mayor Espinosa na sangkot umano sa drug operation sa Visayas. Sinabi rin ng palasyo na hindi nababahala ang Pangulo sa umano'y mga tangkang pagpapatalsik sa kanya sa pwesto. The President is very secure. He knows that he is working well. It is not all about EJK. Governing the Philippines is not all about that. It's all about a lot of things concerning the Filipino people and alleviating their plight. Pinabulaanan rin nila na isa ang ouster plot sa mga tunay na dahilan ng pagbabawal kay Vice President Leni Robredo na dumalo sa cabinet meetings. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Susunod sa ito ang balita. Proyekto ni Vice President Leni Robredo pupondohan pa rin umano ng mga pribadong kumpanya kahit nagbitiw na siya sa gabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte. Chemical waste na lulan ng naharang na truck sa Hermosa, Bataan, mapanganib umano sa kalikasan at kalusugan ng mga tao.
Nahuli na ng Philippine National Police o PNP ang pang-apat na suspect sa nabigong pambobomba sa Ross Boulevard noong November 28. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Hawak na ng Philippine National Police ang ika-apat na suspect sa tangkang pagpapasabog sa Ross Boulevard noong November 28. Ngunit hindi ito pinangalanan at iniharap ng pulisya sa media dahil ongoing pa ang investigasyon at interogasyon upang mahuli ang isa pa nitong kasama. Gayunman, sinabi ng PNP na ang suspect ang nagturo sa mga otoridad kung saan nakatago ang isa pang bomba sa Bulacan, Bulacan. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa, ito ay isang 105mm howitzer ordnance na maaaring makapatay sa layong 70 to 80 meters at makapipinsala sa layong 200 to 300 meters. Isang two-way radio ang nakalagay na triggering device sa bomba. It can kill around 300 people kung halimbawa isang malapit isang grupo na halimbawa grupo-grupo. Basta 70 to 80 meters yung kanyang casualty radius. Sa ngayon, iniimbestigahan na ng PNP kung paano nagkaroon ng mga suspect ng ganitong uri ng bomba na tanging militar lamang ang mayroon. Either ginamit na ito sa Mindanao, sa gira sa Mindanao, pinalipad dito ng pinaputok ng sundalo, pagbagsak doon hindi sumabog, kinuha na recover ng mga kalaban. Pwede rin merong pilferage sa supply ng military. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Sa ibang balita, sinimulan na sa Senado ang pagtalakay sa panukalang pag-amyenda sa saligang batas. Ngunit ayon sa ilang senador, mahabang panahon ang kailangang gugulin para sa mas detalyadong deliberasyon. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Sumalang na sa preliminary hearing ng Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes kanina ang 4 na joint resolution ukol sa charter change. Tinalakay sa pagdinig kung may pangangailangan nga ba na baguhin ang saligang batas at kung Constituent Assembly o Constitutional Convention ang paraan na gagamitin. Dahil panimulang hearing pa lang ito, hindi pa pinag-usapan ang mga partikular na bahagi ng konstitusyon na maaring baguhin. The discussion on the substance of the amendments was only brought up in order to emphasize the need to amend the Constitution. More detailed discussion will be held once we have decided to amend the Constitution. Sinabi naman ni Executive Secretary Salvador Medaldea na pabor si Pangulong Rodrigo Duterte sa Constituent Assembly dahil hindi ito masyadong magastos. Ipinag-utos na rin anya ng Pangulo ang pagbuo ng komite na tututok sa pag-aaral ng saligang batas, partikular ang magiging transition sa federal form of government. Ang kanilang magiging rekomendasyon ay kailangan maisumite matapos ang 6 na buwan. Basically, it's a consultative committee to review the 1987 Constitution to be composed of 25 selected individuals whose name will be later on submitted. Ayon naman kay dating Senator Nene Pimentel, napapanahon na para gawing federalism ang form of government ng bansa. Sa kanyang panukala, hahatiin ang Pilipinas sa 12 estado na siya maghahalal ng kani-kanilang mambabatas at tatayuan rin ng tigi-isang Court of Appeals upang mapabilis naman ang takbo ng hustisya. Nire-rekomenda rin ni Pimentel na bigyan ng deadline ang mga korte sa pagdinig sa mga kaso. Samantala, magsasagawa pa ng 3 hanggang 4 na pagdinig ang komite sa Baguio, Cebu at Cagayan de Oro para hinga ng panig ang iba't ibang sektor hinggil sa issue. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Tiniyak ng Office of the Vice President na hindi maaapektuhan ang kanilang mga private partners sa Angat Buhay Project kasunod ng pagbibitiw ni Vice President Leni Robredo sa gabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang balita ni Grace Casin. 2 buwan matapos ilunsad ng Angat Buhay Project ng Office of the Vice President, 28 sa 50 local government units ang nakapagsimula na ng kanilang proyekto mula sa private partners. Sa pagbibitiw ni Vice President Leni Robredo bilang miyembro ng gabinete, hindi nangangamba ang Office of the Vice President na maapektuhan nito ang kanilang flagship program.
Hindi naman. Sa katunayan, mas marami kaming natanggap ngayon ng mga tawag, mga text, maraming gustong makipag-meeting na kasi mas nalaman nila yung angat buhay dahil nitong mga nakaraang. Kaya confident kami na meron tayong sapat na suporta. Sa programang ito, direkta nang nakakarating sa mga local government unit ang tulong na ibinibigay ng mga pribadong kumpanya. Nitong nakaraang buwan, nakarating na sa Agutaya, Palawan ang mga gamit pangisda. Nagsimula na rin ang feeding program sa mga estudyante sa Carael Elementary School sa Dagupan City. Nagbigay ng mga libro sa mga estudyante sa Benito Nieto Elementary School sa San Jose del Monte, Bulacan at mga gamot para sa mga malnourished na bata sa Tondo. Si VP Lenny, ang gusto niyang siguraduhin namin ay tingnan namin yung accomplishment, hindi lamang doon sa kung ilan yung napakain, kung ilan yung nabigyan ng training, kung ilan yung nabigay ng kapital. Pero ang gusto niya tingnan namin sa level nung paano naapektuhan yung buhay ng mga pamilya. 50 local government unit ang unang pinili sa programang Angat Buhay habang mahigit 700 naman ang pledges na natanggap mula sa mga pribadong kumpanya. Ang kabuuan ng proyekto ay matatapos sa taong 2018. Grace Casid, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nakahandang mag-imbestiga ang Commission on Elections o COMELEC sa mga napapaulat na campaign contribution sa mga kandidato noong 2016 national elections kung may magsasampa ng formal na reklamo kaugnay nito. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Napabalita kamakailan ang mga natanggap na campaign contribution ni Pangulong Rodrigo Duterte noong nakalipas na presidential elections. Sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, kabilang sa mga nag-ambag sa 375 million pesos campaign funds ni Duterte, ang ilang negosyante batay na rin sa Statement of Contributions and Expenditures na isinumite nito sa COMELEC. Ngunit ayon sa COMELEC, bagamat public document ang sose ng mga kandidato, ay hindi nila ito maaaring isa-isahing suriin. At kung may nais na paimbestigahan, kinakailangang magsampa sila ng formal na reklamo. Sa COMELEC, iniintay namin kung may magsasampa ng complaint. No? Mahirap na kasi kapag COMELEC mismo ang bubusisi ng mga sose ng mga kandidato, baka sabihin na we are playing favorites. No? Samantala, magpupulong naman sa Martes ang COMELEC at ang PCIJ upang pag-usapan ang naging basehan ng kanilang ulat. Tignan natin kung ano yung magiging report ng PCIJ. Pakikinggan namin ito, pag-aaralan namin, tapos titignan namin kung ano sa tingin namin ang tamang susunod na hakbang. Sa ngayon ay hawak ng COMELEC Campaign Finance Office ang mga ulat kaugnay ng campaign expenditures ng mga kandidato at wala sa mga ito ang iniimbestigahan ng COMELEC dahil sa overspending. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Commission on Elections. At karing kay katamong balitang promdi. Papanganib kanuking kalikasan ng pongkaring tao ding chemical waste ang makasakeking asabat ng truck king Hermosa Bataan. Ining balita ng Joshua Antonio. Nababahala ang Provincial Environment and Natural Resources Office ng Bataan sa balitang may nagtatapon ng chemical waste sa dam site sa bayan ng Hermosa. Araw ng Martes nang maharang sa police checkpoint ang isang 10-wheel truck na may kargang 9 na plastic container na naglalaman ng chemical waste. Napag-alamang walang permit to transport ang mga kargamento. Ayon sa Penro, delikado sa kalikasan at kalusugan ng mga tao ang pagtatapon ng chemical na hindi dumaan sa treatment facility. Tapon sa isang creek at hazardous waste siya. Depende din sa nature ng materyales. Ang mga posibleng mangyari, magkakaroon ng fish kill kung highly toxic yung materyales. Ngunit ang problema, walang pasilidad sa lalawigan para sa neutralization ng chemical toxicity. Ang meron ay sa Metro Clark sanitary landfill. Nasa kustodiya na ng mga pulis ang 4 na lalaking sakay ng truck habang kinukumpirma pa kung hydrochloric acid ang nilalaman ng mga nasabat na container. Kapag napatunayang toxic substances ang dala nilang waste materials, ay maaari silang maharap sa patong-patong na kaso. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Philippines. Patuloy ang gagawan ng pamagsadya ng lokal na gobyerno na ning Western Visayas para king pamanyatang ning kalamidad. Ining report ng Vincent Arboleda.
Bukod ang Western Visayas sa mga lugar nga masami ginaagyan sang mga kalamidad, gani padayon ang ginahimo nga preparasyon sang local government units agud makigbatuan ang mga epekto sang kalalatan kaparehas ang paghimo sang simulation, partikular na sa mga lugar sa Capiz nga masami ginabahaan. Strengthen nato ng aton nga awareness raising down to the grassroots level, kaya muna ang aton mga frontliners in times of emergencies. Padayon man ang pagkuha sa mga bagong impormasyon sang Mines and Geosciences Bureau sa Western Visayas sa mga lugar nga ginatumod nga hazard-prone areas. Para at least mabalaan natin ng mga areas, dapat natin tagaan sa focus and further to strengthen their preparedness. Ginpasidunggan man sang RDRRMC Western Visayas ang mga grupo kag institusyon nga nagpakita sang maayo nga performance sa patag sang disaster preparedness. Tuyo sini nga mahagad ang iban nga mga grupo nga pabasugon pa ang ilag programa kontra sa kalalatan. Vincent Arboleda, UNTV Balita kag Pagtabang, Iloilo. Iimbestigahan na ring otoridad insang kanan ning pangasilab daring building anong nuka rin lading adwang eskwela ang pong mapilang opisina king May Kawayan, Bulacan. Ining report ng Bernard Dadis. Suspendido muna ang pasok sa dalawang paaralan sa May Kawayan, Bulacan matapos masunog ang gusali nito kaninang madaling araw. Maliban sa ACLC College at Emmanuel John Institute of Science and Technology, nadami rin sa sunog ang ilang law offices at isang gym. Ang estudyante po namin nasa 1,050 to be exact ngayong taon. Nasa 18 room po. Parang sinakluban ng langit at lupa. Kasi dito kami nagtatrabaho. Pahirapan ang pag-apula sa apoy dahil nagkulang ang supply ng tubig ng mga responding firefighters. Nahihirapan po kaming umigib. Wala po kaming permanenteng mapagkukunan po ng tubig. Sa investigasyon ng May Kawayan Municipal Fire, nagsimula ang sunog sa ikalawang palapag ng ACLC at mabilis na kumalat sa mga katabing opisina. Noong pang 1964 naitayong gusali at bagaman may firewall ito ay hindi pa rin kinaya ang lakas ng apoy na umabot sa ikalimang alarma. Wala namang nasugatan sa insidente. Sa ngayon ay patuloy nang iniimbestigahan ang posibleng sanhi ng sunog. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Nadyan ang kaya katamong balita, ibating miyayaliw ang lugar king kaya katamong bansa. Ako, Ifrima Salonga Gloria, Maya Pabeng. Sinira ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang milyong-milyong pisong halaga ng equipment at kemikal na ginagamit umano sa paggawa ng shabu sa Valenzuela City. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Umabot sa 3.1 million pesos ang halaga ng mga gamit at mga kemikal na sinira ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Valenzuela City kaninang umaga. Pinangunahan ni Director General Isidro La Peña at ni Dangerous Drugs Board Chairman Benjamin Reyes ang pagwasak sa mga naturang kontrabando. Kabilang sa mga sinira ang controlled precursors and essential chemicals na pangunahing sangkap sa paggawa ng shabu. Pinagmamaso at ginamitan naman ng acetylene ang naglalaki ang aparatong panggawa ng droga. Ito na umano ang ikalawang pagkakataon ng pagsira ng mga kontrabandong nakumpiska ng ahensya sa loob ng 6 na buwang panunungkulan ng Administrasyong Duterte. We will be relentless, no? Simula pa lang po ito, nagsisimula pa lang po tayo at ito po is proof na iniiwasan po natin, hindi na po nare-recycle. Ayon pa sa PDEA, mataas na ang presyo ngayon ng shabu kung saan naglalaro mula sa 1,200 hanggang 25,000 pesos ang presyo ng kada gramo. Sinyalis anya na hirap na ang mga drug trafficker sa pagpapakalat ng droga. Or it has become more risky. Pag mas risky kasi, mas menos yung nagiging movement nila. So that drives the price higher. Muli namang nanawagan ng PDEA sa publiko na makiisa sa kampanya ng pamahalaan kontra droga. We are doing our best, but we have to do much more. It's something that if we are able to involve the citizenry in this fight against drugs. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Philippines. $2,572 araw na po ang nakalipas.
mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumaldumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. 2015 Miss Universe Pia Wurzbach dumating na sa bansa upang pangunahan ang kick-off ng prestiyosong pageant sa Enero. Maulan ngayon sa ilang lugar sa bansa kasama na ang Metro Manila. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pilar na nasa UNTV Weather Center. Ray, ano ba nagpapaulan? May bagyo ba ngayon? Magandang gabi, ito na Reggie sa ating mga kasambahay. Ito'y dahil pa rin doon sa tinatawag natin na tail end of a cold front o yung pagsasulubong nitong amihan at yung easterlies, yung hanggang galing sa may silangan. Yung boundary niyan nakaka-apekto hanggang maabot dito sa Metro Manila. Wala tayong bagyo, pero yan yung mga nagpapaulan sa atin, Atty. Reggie. Sige Ray, ibigay mo ng kabuuan lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po ang magilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yun nga po nga tinatawag natin na tail end of a cold front na nakaka-apekto sa may eastern section ng northern at central Luzon habang yung amihan dyan po sa may dulong hilagang Luzon. Sa forecast po ng Pag-asa, yung area po ng Metro Manila at Cordillera, Central Luzon, Cagayan, Isabela, Nueva Ecija, Quirino, Rizal at Quezon makakarans po dyan ng mahina hanggang sa katamtaman pong mga pagulan. Samantalang yung Ilocos Region na labing bahagi ng Cagayan Valley, meron din pong mahinang mga pagulan. Sa nalabing bahagi pa ng Luzon ay makakaranas naman po ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa Science Garden sa Quezon City, maaari pong umabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature bukas. Ngayon din sa Puerto Princesa sa Tuigaraw 27 and sa Baguio po is 15 to 24 degrees Celsius. Yung area ng Visayas, Baguio maulap hanggang sa maulap po ang papawirin at makakaranas naman po ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Ang temperatura sa Iloilo City maaari pong umabot sa 32 degrees Celsius, 31 sa Metro Cebu at 30 sa may area po ng Tacloban City. Yung Mindanao medyo makulimlim dun sa may area ng Caraga Region at dyan po sa lugar na yan maaaring makaranas ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog o yung tinatawag natin na thunderstorms. Sa Cagayan de Oro City maaari pong umabot sa 21 degrees Celsius ang maximum temperature bukas, 32 sa Metro Davao and Zamboanga City hanggang 33 degrees Celsius. Samantala ang atin pong sunrise 6:09 a.m. atin naman pong sunset, 5:27 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik po sa inyo. Maraming salamat Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Samantala, alamin natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa Pantrangco, Quezon Avenue. Ito ang balita ni Monokson live. Yes, Mon. Magandang gabi, Angela. 20% ang volume na madadagdag sa traffic ngayong December ayon sa MMDA at medyo nararanasan at nararamdaman na natin yan lalo na pag dumadaan tayo sa mga pangunay lansangan sa Metro Manila. So sa may Quezon Avenue, medyo makikonting pagbagal na po sa mga uwi. Banda po ng Fairview at dadaan po ng Quezon Avenue. Narito ang sitwasyon ng traffic. Sa mga nanggagaling po ng Maynila, dito po sa may area ng Pantrangco, medyo nagkakaroon ng build-up pag kayo po ay malapit na sa may kanto ng Tomas Morato at hanggang dyan po sa pagtawid nyo po ng EDSA. Ang area po ng Fairview, lalo na po kung kayo nasa may Commonwealth, medyo maluwag po subalit may konting problema kung kayo ay nasa Elliptical Road. Sa mga papunta po ng Maynila, dadaan po ng QAV, walang problema po sa area na ito ng Pantrangco, subalit pag malapit na po kayo sa G. Araneta, partikular itong underpass, mabagal na po ang daloy ng trapiko hanggang makarating na po yan sa may area ng Welcome Rotunda. Silipin po natin ay ilang mga live points natin sa Metro Manila, ang EDSA Guadalupe. Mula po sa Guadalupe, papunta ng Shaw Boulevard or northbound, heavy traffic na po sa area na yan. Magsimula po ang mabagal na daloy ng traffic mula po sa Magallanes hanggang makarating po kayo ng Ayala, Buendia at hanggang sa may area ng Ortigas. Mula naman po sa may Orense going to Ayala, southbound, heavy traffic din po. Magsisimula sa may crossing, sa may Shaw, Boni hanggang makarating na po kayo ng Magallanes Interchange. Silipin naman natin ang Recto Avenue, Maynila. Sa mapunta ng Divisoria, moderate traffic na po sa oras na ito dyan sa may area ng Recto Avenue. Habang yung mga papunta po ng Ligarda, moderate traffic din dyan sa may area ng Recto Avenue. Punta naman natin ng Blumentritt, Maynila pa rin sa may Espanya.
Sa mga papunta po ng Welcome Rotunda na manggagaling po ng Espanya area, moderate traffic po sa may area na yan, habang yung kabilang lane po papunta ng UST Moraita at Quezon Boulevard, moderate traffic na rin po sa may area ng Espanya Blumentritt. Angela, hanggang alas 8 pa ang number coding. Lahat po ng sasakyan ng kanilang plaka ay nagtatapos sa 7 at 8. Bawal po sa mga lansangan sa Metro Manila. Yan po ang ating traffic update. Balik sa'yo, Angela. Maraming salamat sa iyo, Monokson. Live na nag-ulat mula sa Pantranco, Quezon Avenue. Bubuksan na rin ng Interagency Council for Traffic o IACT sa mga motorista ang Veterans Memorial Medical Center na inaasahang makatutulong upang mapaluwag ang trapiko sa ilang bahagi ng Quezon City. Ito ang balita ni Joanan. Maaari nang dumaan ang mga motorista sa loob ng Veterans Memorial Medical Center sa North Avenue, Quezon City simula sa Lunes. Batay sa napagkasunduan ng pamunuan ng VMMC at ng Interagency Council for Traffic, papayagan ang mga pribadong sasakyan na may decal o sticker na makapasok sa compound ng ospital. From the main gate of North Avenue, then availing the access road of the Veterans Medical Center, and you will be exiting at North yung Mindanao Avenue. Now, for those motorists na who will be going to Balintawak and North Expressway, that is the shortest route that they could be utilized, no? Gayunman, limitado lamang ang oras na pwedeng dumaan sa loob ng VMMC. Nakasaad sa regulasyon na bubuksan lamang ang mga gate ng ospital simula alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at magre-resume ng alas 4 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Lahat ng mga sasakyan na daraan sa loob ng compound ay kinakailangan munang makipag-ugnayan sa management ng ospital, gayon din sa tanggapan ng Department of National Defense upang mag-apply ng permit at mabigyan ng entrance sticker na nagkakahalaga ng 500 pesos. Sa pag-aaral ng MMDA, makatutulong ang pagbubukas ng mga kalsada ng VMMC upang mabawasan ang pagsisiksikan ng mga sasakyan sa bahagi ng Mindanao at North Avenue. Dito sa data ko, sa umaga, 235 yung kumakanan doon sa kanto ng Mindanao and North Avenue. Sa gabi, 500 plus. So yung around 500 na yon, pwede na, or kalahati man lang noon, is kakanan na doon sa gate ng, ng veterans along North Avenue. Ang labas niya, Mindanao Avenue. In return, madidecongest natin yung kanto ng Mindanao Avenue and North Avenue. Ang lahat na mabibigyan ng permit ay papayagan dumaan sa VMMC hanggang sa December 2017. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Makati City. And for the news overseas, Tennessee officials announced the arrest of 2 juveniles charged with arson in connection with deadly wildfires. Jimmy Reese reports. 2 juveniles have been arrested and charged with arson in connection with deadly Tennessee wildfires that broke out last month in and around the Great Smoky Mountains National Park. Tennessee Bureau of Investigation spokesman Josh Devine declined to release details about the juveniles because of their ages and the ongoing investigation. Our promise is that we will do every effort to help bring closure to those who have lost so much. Fed by drought parched brush and trees and stoked by fierce winds, the flames quickly spread, turning into an inferno that roared out of the park. Thousands of people were forced to evacuate their homes and businesses. The largest of the blazes, the so-called chimney tops, broke out on November 23rd in a remote, rugged area dubbed Chimney Tops in the Great Smoky Mountains National Park. 14 people died in the fires, which have damaged and destroyed more than 1,750 structures. It was the highest death toll from wildfires in the United States since 2013, when 19 firefighters died near Prescott, Arizona. Jimmy Reese, UNTV News and Rescue, South Carolina, USA. Meanwhile, the Central Bank of Venezuela introduces bills in larger denominations as the country suffers from high inflation rate. Ars Reyes has a full story. Venezuela dio a conocer 6 nuevos billetes de mayor denominación para aliviar problemas prácticos a la hora de hacer negocios con la moneda más inflada del mundo.
Hasta la presente, la denominación nacional más grande de la OPEP solo vale 2 centavos estadounidenses en el mercado negro. Significa que las transacciones en efectivo son muy complicadas. Tenemos 6 en la familia de billetes, 6 nuevos billetes, desde 500 hasta 20.000. La importancia es que va a aligerar las transacciones comerciales donde se necesita efectivo. Un billete de 500 sustituye a 5 de 100, el de 10 sustituye X cantidad de 100 y así sucesivamente, ¿no? Merentes dijo que están esperando la materia prima para que la producción sea dentro de Venezuela, en donde la grave escasez ha obstaculizado la productividad. Estamos buscando alianza con las facultades de ciencia del país para la producción, que la tinta se haga en el país, no se traiga de fuera. Según el Banco Central, los billetes de 500 y 5.000 se pondrán en circulación el 15 de diciembre con los otros billetes y monedas que circulan actualmente. Ninguna cuenta corriente será retirada de circulación. El bolívar ha sufrido su más dramática caída mensual en la historia, mientras el país lucha con una grave crisis económica que está dejando a millones hambrientos y al sector médico en crisis. Arce Reyes, UNTV Noticias y Rescate, América Latina. And in China, a magnitude 6.2 earthquake struck the western region of Xinjiang on Thursday. There were no immediate reports of major damage or casualties from the quake, which struck at a depth of 6 kilometers in Utubi County. Railway authorities suspended services on some lines for safety checks. Utubi is a county of about 200,000 people and has a largely ethnic Han population. And those are the stories making headlines from around the world. I'm Darlene Basingan. Good evening. Dumating na sa bansa si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach upang pangunahan ang mga aktibidad para sa isasagawang Miss Universe Beauty Pageant dito sa Pilipinas sa Enero. Ito ang balita ni Jo Anano. Puspusa na ang mga paghahanda ng Department of Tourism para sa Miss Universe 2016 pageant dito sa Pilipinas sa Enero. Kanina dumating na sa bansa ang ilang executives ng Miss Universe Organization kasama ang Philippine Pride na si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach. Ayon kay Pia, lubos ang kanyang nararamdamang excitement, lalo't ang Pilipinas ang siyang mag-host ng naturang prestiyosong event. I mean, it's very early into the competition. It's not happening until the end of January, so we have a lot of time to promote and to prepare, and that's why we're here right now. Oh, it's going to be special. Of course, it's in the Philippines. Pinasalamatan rin ni Pia ang lahat ng mga personalidad at sponsors na tumulong upang matuloy ang prestiyosong beauty pageant sa bansa. We should also give credit to the people who worked very hard in making this possible, the Miss Universe organization and the Philippine Department of Tourism, also with the Aces and Queens being involved. Makakasama ni Pia sa kick-off at welcoming party sa Sabado ang 10 sa mga kandidata na kinabibilangan nila binibining Pilipinas Universe Maxine Medina, Miss USA, Miss Japan, Australia, China, Korea, New Zealand, Indonesia, Malaysia, Myanmar at Miss Thailand. Bukas ay nakatakda na ring dumating sa bansa ang ilang mga kandidata na kalahok sa pageant, kabilang na sina Miss USA at Miss New Zealand, habang ang iba naman ay inaasahang darating sa Sabado. Idaraos ang kick-off at welcome party ng Miss Universe pageant sa Conrad Hotel sa Pasay City ngayong Sabado, December 10. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Pasay City. Naging sentro ng Sinibata Festival ng Anak TV ang mga problemang nais masolusyonan ng mga kabataan dito sa bansa. Ito ang balita ni Mon Hokson. 15 entry ang pinalad na makapasok sa finals ng Sinibata Filmmaking Contest ng Anak TV. Ang mga entry ay mga documentary at short film na gawa mismo ng mga kabataan sa iba't ibang panig ng bansa. Non-fiction at fiction ang uri ng gagawing documentary o pelikula na naglalayong maiparinig ang boses ng mga bata sa pamamagitan ng paggawa ng mga pelikula.
Sa kanilang murang edad ay nakalikha ang mga kabataang ito ng mga pelikula, documentary at short film gamit ang kanilang mga cellphone. Sa pamamagitan nito ay maipaparating nila ang kanilang mga boses sa mga problemang umiikot sa mundo ng mga kabataan. Ang team natin kasi, i-video mo ang nais mo. Yon. So at least we let them talk about what they want us to listen to. Kasi it's about time. We need to listen to the voice of the children. Si Christian at Jerwin gumamit ng cellphone sa kanilang ginawang documentary. Pwede pong gumamit ng phone. So walang hindrance para makapagbigay ka o mapakita mo kung ano yung nais mong ipakita sa mga bata. Kahit cellphone lang gamit namin, maayos naman namin pakita kung ano yung gusto namin mangyari sa film namin. Sa Sabado ay i-anunsyo ng Anak TV kung sinong mananalo sa Cinebata Festival. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Kabilang sa aabangan sa pagsisimula ng 5th UNTV Cup Second Round Elimination sa linggo, ang sagupaan ng MMDA Black Wolves at NHA Builders. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Nanakaw yung bola, leak out. May traffic. Ito los Testigan 3-on-3 basketball. No look pass. Yes! Asahan na ang umatikabong aksyon sa pagsisimula ng second round eliminations ng UNTV Cup Season 5 sa linggo na gaganapin sa University of Makati Gymnasium. Sa Game 2 alas 3:30 ng hapon, magtutuos ang bangis ng MMDA Black Wolves at ang tibay ng NHA Builders. Kapwa kilala ang dalawang koponan sa run and gun plays. Sa ngayon parehong may 3-3 win-loss record ang MMDA at NHA. Aminado ang Black Wolves na marami pa silang kailangang i-improve upang maging handa sa mga sasagupaing mas malalakas na koponan. Marami. Unang-una, execution ng plays, gel ng team. Dami pa namin kailangan i-improve. Kaya pa. Hindi naman kami tumitigil mag-improve eh. Every season naman kailangan mag-improve. Huling nagbakbakan ng Black Wolves at NHA Builders sa Battle for Third noong nakaraang season kung saan tinalo ng MMDA ang NHA sa score na 77-72. Sa mga fans ng MMDA Black Wolves, maraming salamat sa inyong suporta. Kung saan na kayo magsawang sumuporta sa amin, tsaka sa UNTV Cup. Sana suportahan nyo kami, lalo na itong UNTV. It's a very nice league, tsaka exciting ang mga games dito. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. At yan ang ating balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg and Angela. Maraming salamat sa iyo, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.